Halos kalahating bilyong piso or to be more particular, 448 million pesos confidential funds ang ipinababalik po ng Commission on Audit mula po sa Office of the Vice President. Ito po ay meron na pong finality sa COA. Pero syempre, hindi po papayag ang mga Duterte at supporters po nito, kaya malamang sa malamang yan po ay kanilang iaakyat sa Korte Suprema. Pero hindi po birong halaga po ito mga tol, sapagkat napakalaking halaga po ang 448 million pesos. Ito po ay may kaugnayan sa confidential funds noong December 2022 na nagkakahalaga ng 125 million pesos na di umano'y nagasta sa loob lamang ng 11 araw. Pero according dito po kay Ramil Madriaga, ang nagpapakanilalang bagman ni Sara Duterte, in less than 24 hours, ito ay dinispose. At bahagi po ng 125 million pesos confidential funds na yan, yung 73 million pesos na ipinababalik po ng Commission on Audit. And the rest, yung mahigit sa 370 million pesos, ay noong confidential funds naman po ng Office of the Vice President noong 2023. Bago tayo magpatuloy sa balita po na yan, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay April 20, 2026. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporters, huwag nyo po sanang kalilimutang paki-like at kung pwede, i-share nyo na rin po ito pong ating live streaming. Balik po tayo dito po sa balitang ating pong pinag-uusapan. Katulad po nung nadinig ninyo kanina, 448 million pesos po ang ipinababalik ng COA. Hindi po ito birong halaga. Puntahan po natin ang balita. Ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, the Commission on Audit has issued another notice of disallowance to the Office of the Vice President. Based on the document, the OVP is required to return 375 million pesos separate from the 73.3 million pesos that was also previously ordered to be returned. In total, the amount of the OVP has to return has reached 448 million pesos due to the improper use of confidential funds. Hindi po tamang paggamit ng confidential funds, which is basically one of the reasons why ito pong si Sara Duterte ay humaharap ngayon sa impeachment complaint diyan po sa House of Representatives kaugnay po ng mga reklamo ni na Father Saballa at Attorney Nathaniel Cabrera, yung impeachment complaint number 3 at saka impeachment complaint number 4. Ito po yung particulars nito pong notice of disallowance na in-issue po ng Commission on Audit. Pero malamang sa malamang, i-aapila po ito muli ng kampo ni Sara Duterte. Pero sana, magpakatotoo na lamang po, particular itong mga supporters ni Sara Duterte. Huwag niyong palabasin sa harapan ng publiko na cleared ng COA ang OVP. Katulad po nung naratibong pinakalat ninyo sa nakalipas po na mga buwan o taon. Ang sabi nila, hindi kayo nagbabasa ng balita. Hindi kayo aware. Ang yayabang pa ng mga Duterte supporters sabi, cleared na ng COA si Sara Duterte o ang Office of the Vice President. Tapos malalaman po natin noong April 14, 2026, during the hearing sa Committee on Justice, sinabi po ng representative ng Commission on Audit na with finality na po sa level nila yung notice of disallowance, meaning yung apela even ng Office of the Vice President ay binasura unanimously ng Commission on Audit. At dito nga po sa halagang 375 million pesos, nakalagay po ang mga sumusunod. Notice of disallowance. Honorable Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, Office of the Vice President. Attention, Miss Gina F. Acosta, Special Disbursing Officer, and Miss Julieta L. Villadel Rey, Chief Accountant.
Hindi ko nababasahin yung mga particulars na numero, pero nakikita nyo po dito yung 375 million pesos. Based on the results of our evaluation, with due consideration to subsequent information given under oath during the hearings of the Committee on Good Government and Public Accountability of the House of Representatives, the amount of 375 million pesos is hereby disallowed in audit. O sa madaling pangunawa, hindi po pinapahintulutan. Kaya ito po ay ipinababalik ngayon ng Commission on Audit. Sabi pa po dito sa panghuling pahina, please direct the aforementioned persons responsible or liable to settle immediately the said disallowance, audit disallowance not appealed within 6 months or 180 days from receipt hereof shall become final and executory as prescribed under Section 48 and 51 of Presidential Decree number 1445. Yung 73 million pesos na disallowance ay iaakit nila yon sa Korte Suprema para ma-hold muna nila, no? Magkaroon pa sila ng pag-asa. Pero ito pong 375 million pesos, binibigyan pa po ng pagkakataon sa loob ng 6 na buwan ang kampo ni Sara Duterte or ang Office of the Vice President para po iapila yung naging desisyon po na ito ng Commission on Audit. Kaya malamang sa malamang magtatagal pa po ito. Baka abutin pa po ito ng mga 1 taon o higit pa bago natin malaman kung maibabalik ba ng Office of the Vice President ang halagang pinababalik po ng Commission on Audit. At kaugnay po nito, lumalakas lalo yung basihan para po sa isang grounds for impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi kung aalalahanin natin mga tol, 5 grounds ang pinagbabasihan po ngayon kung bakit po sinusubukang ipa-impeach itong si Sara Duterte. Nangunguna po diyan ang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ng ating unang ginang at ng former speaker, ang hindi maipaliwanag na yaman o ill-gotten wealth di umano ni Sara Duterte o ang hindi niya pagsunod sa tamang requirements na nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Halos magkasama yun magkaparehas. Yung ika-4, yung tangkang panunuhol or I should say panunuhol di umano ni Sara Duterte at saka eto na, yung hindi tamang paggasta ng confidential funds. Kaya sa mga lumalabas po na mga impormasyon na ito, mas lalong lumalakas ang laban ng mga nagrereklamo kay Sara Duterte para po siya ipa-impeach. Ano? At kaugnay po niyan, sa darating po na April 22, mangyayari po yung pangalawang pagdinig, no, sa pagtukoy po ng probable cause. Kasi yung March 25, ito po ay preliminary matters lamang Noong April 14, napakinggan po natin ang abogada na nag-notaryo sa affidavit ni Ramil Madriaga. And thereafter, si Ramil Madriaga ay binigyan ng pagkakataon na basahin yung kanyang supplemental affidavit. At doon, napakaraming mga alegasyon o akusasyon ang mga sinabi ni Ramil Madriaga kaugnay ng mga pinagagagawa di umano ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. At sa darating po na April 22, ikatlong araw po iyan. Pero yung pagdetermina ng probable cause para sa aking pananaw, ikalawang araw pa lamang, ito po ang mga mangyayari. Dadalo sa pagdinig si Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang pagrespeto sa subpoena na in-issue ng Committee on Justice. Pero maliwanag niya namang sinabi na hindi po siya ang magpepresenta ng SALN ni Sara Duterte kung hindi yung mga ahensya or unit na nakatalaga sa mga SALN sa Office of the Ombudsman. Institutional lamang yung gagawin dahil nga po sila yung pinagkakatiwalaan sa bagay po na yon. At inaasahan din po natin na dadalo sa pagdinig si dating Senador Antonio Trillanes. Ito po ay may kaugnayan naman sa mga akusasyon ni Trillanes sa di umano'y unexplained wealth nito pong si Sara Duterte. Kasama din po sa inaasahan po natin, which is very interesting, ay ito pong AMLC
representative or the Anti-Money Laundering Council representative. At dito makikita natin kung meron bang mga cover and suspicious transactions sa mga kaperahan at mga legal transactions na ginawa po ng spouses na Sara at Mans Duterte Carpio. No? Nandiyan din po ang representative mula po sa Bureau of Internal Revenue at saka ang Securities and Exchange Commission representative. At dahil po dyan, inaasahan po natin na kakikitaan talaga ng probable cause ito pong mga reklamo kay Sara Duterte. Pero syempre sa pananaw ng mga sumusuporta kay Sara Duterte, kalokohan daw po yan ang impeachment proceedings na ginagawa sa House of Representatives. Considering na meron pong nakapending na petition mula po sa Korte Suprema o diyan sa Korte Suprema, ang ginagawa po ng mga supporter ni Sara Duterte, mukhang mga yayamanin no? Nandoon po sa Korte Suprema ngayong araw po na ito. Kanina nabalita ang mga sumusunod, mga taga-suporta ng pamilyang Duterte nasa Korte Suprema upang ipanawagan ang pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagbabasura ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito, sa aking pananaw, mukhang kabadong-kabado na ang mga Duterte supporter sapagkat katotohanan kasi ang makikita ng tao kapag ka nagkaroon ng trial. Ngayon, nagtataka ako sa mga tao na ito, bakit nila pinipigilan? Bakit nila ayaw matuloy yung pwede na magligtas kay Sara Duterte? Kasi kung naniniwala sila na walang kasalanan si Sara Duterte, ito ang pinakamabisang kaparaanan, ang hearing diyan sa Committee on Justice. In fact, kung sinasabi nga, in particular ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Ramil Madriaga, pinakamagandang gawin niya, dumalo siya doon sa hearing at ipamukha niya sa sambayanang Pilipino sa publiko na nandito ako ngayon, hinarap ko itong si Ramil Madriaga sapagkat yan talaga ay hindi ko kilala. Pero hindi kayang gawin ni Sara Duterte sapagkat pictures, sabi nga, speaks thousands of words, di ba? Ang dami pong mga kumakalat na mga litrato, mga ebidensya na talagang magpapatunay o magbibigay ng inference na sila po talaga ay magkakilala. Kaya ang hirap po talagang pabulaanan ang bagay po na yon. Ngayon, itong mga Duterte supporters, ginagawa po nila ito kasi mukhang nauubos na yung legal na kaparaanan nila. Hindi sila kinakatigan ng korte. No? Ang Korte Suprema hindi po nag-issue ng temporary restraining order. Ang Regional Trial Court ng Quezon City hindi rin po nag-issue ng temporary restraining order. Kaya dinadaan nila ngayon sa kalye at pinalalabas nila na marami sila, pinalalabas nila na ito ang tinig ng napakaraming mga Pilipino pero sa katotohanan hindi po talaga. No? At alam na alam po natin yan. Bakit? Kung sinasabi nilang naniniwala sila sa survey, ang sinasabi ng survey, mahigit po sa 60% or 69% mga Pilipino ang naniniwala na dapat magpatuloy ang impeachment at dapat harapin ito ni Sara Duterte. At kaugnay po niyan, pakinggan po natin ang interview dito po kay Congressman Adjong. Meron nga pong isinusulong si Congressman Adjong kasi mukhang mali talaga yung nagiging sistema. Sa bahagi ng isang interview kay Congressman Adjong, bago natin puntahan yung mismong interview ng DZMM, ito po yung shinare ng Pinoy Trending Facebook page. Ayon po dito sa impormasyon na ibinahagi, Representative Adjong gustong tapusin ang pagbubulag-bulagan ng mga taga Mindanao sa pamilya Duterte. Take note ito pong si Congressman Adjong from Mindanao po ito. Ibinahagi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na gusto niyang tapusin ang regionalistic mindset sa Mindanao, isa sa mga umano'y dahilan kung bakit patuloy pa ring popular ang mga Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Adjong na ang nasabing kaisipan ay nagiging dahilan kung bakit nagiging bulag-bulagan ang mga tao pagdating sa pananagutan. It's time for us, according po sa kanya, to move beyond rationalistic mindset. Ang package kasi, once you're from Mindanao, you're automatically turned a blind eye on everything, whatever is the allegation against Dutertes. You have to support them.
Yun ang masakit na katotohanan dito. Kaya pala may mga Duterte pa rin, no? Dahil lamang sa simpleng ganitong paniniwala. I think, sabi ni Adjong, that's the thing that we need to break also. Ngayon, pakinggan po natin ang interview po sa kanya. O siya na, Wednesday, dalawa, ICC ruling, at saka Ruling resumption on jurisdiction sa ICC at And saka then yung impeachment. impeachment Oo. sa kay VP Sara Oo. sa House Justice Committee. Malaking development So, pala sa Miyerkules. Oo, sa Wednesday, abangan po ninyo dahil Oo. maraming mga mangyayari. For now, let's talk about impeachment hearing, Kasi, alam mo, parang racket Talagang, pag sinabing 3, 2, 1, 0, ignition. Tapos na tayo dun Pumapaimbulog na malaman natin mula sa ating 1st District Lanao del Sur Representative, House Assistant Majority Leader and Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, si Representative Zia Alonto Adyong. Congressman Zia, good morning. Si Peter at Danny dito sa Balita Patan. Magandang umaga, Sir Peter. Magandang umaga, Sir Danny, at sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Good morning, Kong. And thank you for joining us. So, what do we expect this coming Wednesday po sa pagre-resume ng impeachment hearing sa Justice Committee? Ang tanong ng marami usually ang pinag-uusapan April 29, parang yun na yung on that day or even earlier, you will have voted already to send this to the plenary? Probably yes. Kasi ang fluid po yung ating schedule dahil depende po yan sa development ng pag-uusapan. Pero most likely sa April 29 ay magra-wrap up na po yung committee hearing dun sa pag-establish ng probable cause, no? Mukhang senyalis po na ito na sa Mayo, mga tol, baka umakit na ito sa plenaryo for possible articles of impeachment to be voted upon. Alam naman natin yung bilang na kinakailangan 1/3 lamang or 105 to 106 congressman. Kaya kung ang pagbabasihan natin yung trend, biruin ninyo, nakakuha ng 54 supermajority votes para i-declare ang sufficient in substance, no? Yung reklamo dito kay Sara Duterte, nasa 52 na lamang ang kailangan para po mabuo yung 106 na bilang ng mga kongresista, which I believe makukuha po talaga nila diyan po sa plenaryo. Although kailangan na lamang tapusin ito pong mga procedural para po na ginagawa sa ngayon with respect to the due process afforded dito po kay Sara Duterte. Kasi yan ang kine-question ng kampo ni Sara Duterte. Wala daw pong due process ngayon binibigay yung due process dito kay Sara Duterte. Kaso lang, dahil nga po sa ang kampo ni Sara Duterte ay ayaw po talaga makipagtulungan, tinitingnan nila ito bilang hindi tama o hindi naaayon sa konstitusyon, walang magagawa itong committee kung hindi i-appreciate yung mga ebidensyang inilalatag ng mga complainant. At kung ito ay makakakitaan ng sapat na basihan, definitely aakyat po ito sa Senado. At kaugnay nga po ng pag-akyat sa Senado, nagsalita na rin po diyan ito pong ating Senate President, Teka lang hanapin ko lang yung balita na yon. Ito ba yon? Tingnan natin. Ito. Sabi dito sa balita, impeachment versus VP Sara aakyat sa Senado. Mga kasapi ng majority bloc pinulong ni Senate President Tito Soto kaugnay ng posibilidad ng pagtuloy sa Senado ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, I just wanted to give my colleagues a heads up on the possibility of receiving the articles of impeachment from the House of Representatives. It's best that we prepare for it as senator judges. I am undergoing a crash program on the rules of court to jibe with our own rules. Yan po Kaya pinaghahandaan na rin po ito ng Senado, no? At mukhang hindi na po mangyayari yung nangyari last year na yung forthwith dinribol nitong si dating Senador Chis Escudero
na mukhang nabablind item ngayon na meron daw pong former Senate President ang binansagan. Actually, dalawa former Speaker and former Senate President na mga master plunderers. At ito daw po ay sasampahan sa lalong madaling panahon ng kasong plunder. No? Yan ay sa ibang pagkakataon natin tatalakayin. Pero muli, handa na ang Senado sa posibleng pag-akyat ng Articles of Impeachment mula po sa House of Representatives. Balik po tayo dito kay Congressman Adjong. Magkakaroon po ng, I think, plenary discussion kung magsusumite po yung Committee on Justice ng kanilang committee report at attachment po dito yung third Sabaya complaint, yung third and fourth complaint. Yeah. This is assuming, of course, na hindi biglang magkakaroon ng U-turn ang kampo ni na VP Sara and say, o sige, mag-a-attend na kami. And if that happens, you will, of course, contend with, I suppose, no, more days kung sakaling mangyari yon. Tama po ba, Kong Zia? Well, depende po yan because the previous two hearings po na waive na nga po nila yung kanilang opportunity to present their counter evidences. No? In fact, ang committee hearing naman po is for confirmatory hearings. Hindi pa naman po talaga siya yung trial na sinasabi doon po sa Senado. Ngayon, kung magkakaroon po ng pag-changes na sila po ang kanyang legal team ay magpapresenta or mag-attend and the next hearing, every after testimony ng mga resource persons natin, pagbibigyan sila ng opportunity also to provide their counter evidences. No? Sa palagay ko, when it comes to scheduling, yung kung makikita niyo naman po in the previous hearings, mabilisan lang talaga, no? Yung mga resource persons na invite kasi confirmation lang naman siya. Pero that could be a possibility, depende po yan sa ating committee. In fact, makikita niyo naman po yung ating chairperson, si Congresswoman Jinky Luistro is very very cautious siya, no? Aware siya doon sa ruling ng Supreme Court na mag-extend ng due process sa respondent. Kaya po mapapansin ninyo, every time na pagkatapos po magsalita ng ating resource person na representing a certain agency, pinapatawag po kung nandoon na po sa premises ang respondent, in this case si Vice President Sara Duterte, para maghain po or ang kanyang legal team, maghain din po ng kanilang counter evidences na napresenta ng mga resource persons natin. So it could be a possibility, but definitely yung mga nauna pong hearings natin where they did not yet attend, probably that's already an indication that they waived, no? At saka yung kanilang opportunity to present their case. At saka sinasabi naman po ng kanilang mga legal in short mga tol, dahil po sa mga aksyon na yan ng kampo ni Sara Duterte, lalong nagiging madali para po sa Committee on Justice na bigyan ng resolusyon ito pong reklamo ng mga complainants. Kasi wala po itong pinagkaiba sa preliminary investigation sa mga kasong kriminal. Kapag ka hindi mo pinansin yung pagpapatawag ng piskal, halimbawa ikaw yung respondent, magde-decide yung piskal base doon sa mga reklamo ng complainant, yung mga evidence na kanilang isinumite. At titingnan ngayon ng piskal kung meron po bang probable cause. Although magkaiba ngayon ang sitwasyon sa kasong kriminal kumpara dito sa impeachment. Kasi sa kasong kriminal, with certainty of conviction. Dito naman po sa impeachment, since this is a political or sui generis kung tawagin nila, a class of its own, ang titingnan lang po dito, meron bang sapat na basihan o paniniwala na itong si Vice President Sara Duterte ay nakagawa ng isang impeachable offense. At tingin ko, sa mga impormasyon na pinag-uusapan po natin, katulad po nitong confidential funds, sapat na sapat po ito na siya po talaga'y nakagawa ng betrayal o public trust sapagkat ipinagkatiwala po sa kanya ang pondo pero mali ang naging paggamit po ng confidential funds. Siyempre, nandiyan din yung pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng kanyang asawa at ng former speaker. Nasa vlog nga po ni Fiscal EJ, pinaliwanag niya na hindi po yan katanggap-tanggap. No? Muli ko po sa inyong i-share yung vlog na yon ni Fiscal EJ, kaugnay. Kasi alam niyo,
maraming mga pumupuna, lalo kay Ramil Madriaga, na pinababagsak daw po ni Ramil Madriaga ang laban ng impeachment dito kay Sara Duterte. Pero sa aking paniniwala, kahit wala si Ramil Madriaga, magtitindig, tatayo ito pong mga reklamo laban kay Sara Duterte, lalong-lalo na yung kanyang pagbabanta sa buhay ng mga binanggit po nating personalidad, katulad po ng paniniwala dito ni Fiscal EJ. Balikan po natin ang vlog na ito ni Fiscal EJ. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. Narinig ninyo? No? Para kay Fiscal EJ, it undermines her fitness to hold public office. Totoo naman talaga yon. Biruin mo, magkakaroon ka ng presidente if ever. Ngayon, vice-presidente na ganito kapag ka nagagalit, magpapapatay ng tao. Tama ba yon? Di ba? Maling-mali po yun, mga tol. Kaya tuloy na natin ito pong pakikinig kay Congressman Adjong. Sa legal team, I think nasabi naman po in many of the news media, social media, even sa mga interviews ng kanyang ilan sa kanyang mga legal team na hindi sila pupunta. No? Okay. Inaantay nila yung kanilang chance to present their case in the full-blown trial which is already in the Senate na. Kung Zia, I was listening earlier kay Kong Chair, si Jervy Luistro, sinasabi niya, yung susunod na hearing sa April 22 mukhang very interesting kasi doon i-determine at saka nag-confirm na ang presence nila former Senator Trillanes at mapipresent daw doon yung mga bank records, yung SALN, yung ITR, may BIR daw na attend at saka yung AMLAC. So somehow this will at least bolster yung inyong belief or yung mga paniniwala ng ibang justice members na yung pag-establish ng probable cause ay pwedeng mangyari na rin sa April 22 or dapat talaga mag-culminate sa April 29? Sa palagay ko, based on the initial scheduling, 29 talaga yung final. But then again, that will depend on the development. No? Kung ninanais po ng ating chairperson to tackle all the remaining agencies na magko-confirm doon sa mga complaints under the third and the fourth complaint, maaari there's a possibility that it would end next din on Wednesday. Sana nga ganun ang mangyari, no? Na matapos na ngayong Wednesday. Pero kung hindi man, sa April 29. Kasi naiinip na rin ng tao, mga tol. No, total ayaw naman pong respetuhin ng kampo ni Sara Duterte itong ginagawa ng Committee on Justice na ibigay naman na yung due process. Di once and for all, kakitaan na yan ng probable cause dahil kitang-kita naman talaga magkaroon na ng articles of impeachment at tingnan kung buo ba talaga yung 106, at least 106 na boboto para iakyat po ito sa Senado. At kapag ka nangyari na yon,
sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, isang vice-presidente ang muling na-impeach sa House of Representatives. And this time, trial shall proceed forthwith under the province of, syempre, now Senate President Tito Soto. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shout out po sa lahat po ng ating mga manonood. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito po sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.